na namamahala sa templo ay mawawalan sila ng cut eh. Uso na rin pala yung cut, no? Oo, meron. Kasi may porsyento sila doon. May corruption na rin. Kukuha sila. No? Eh, nakalagay nga, nababanggit nyo yung corruption. Mismong bayan ng Diyos ang Israel. Siya ang pinakamataas. Kung hindi man siya pinakamataas, pangalawa sa corruption. Dito nagsimula eh. Pero ang Pilipinas, kabilang tayo. 75% tayo sa antas ng nasa Asia. Mapapadako ako, ito corruption na to eh. So kaya nagagalit sila. Kaya walang karapatan si Jesus eh. Dahil alam nila, anak lamang siya ni Jose at ni Maria. Kaya sabi na, anong karapatan mo? Dahil silang may karapatan, binigyan ng karapatan ng Diyos. Yung mga eskriba at pariseo. Kaya sinabi ng Panginoon, gibain nyo ang templong ito. Sa loob ng 3 araw, ay muli kong itatayo. 46 years, 46 years niyang itinayo ng mga Israelita yun. Tapos gibain, paano ngayong papasok sa isipan ng tao na ang sinasabi ng Panginoon, magigibayon, gigibain niya yun. Pero maliwanag naman. Ang nakakaintindi, pinaintindi ng Diyos sa kanila, sa kanyang mga alagad, naalaala ang nakalagay sa banal na kasulatan o doon sa lumang tipan, naalaala ng kanyang mga alagad. Na ang malasakit niya sa kanyang bahay ng kanyang ama ay nag-aalab. Mabuti pa yung mga alagad eh, na pinili ni Jesus kahit hindi sila binigyan ng kapangyarihan na mangaral at umunawa sa mga salita ng Diyos, ay ipinaintindi sa kanila ng Panginoon. Sana sa ating buhay, igalang naman natin ang ating mga simbahan. Ngayon, maraming mga kapatid tayo na sabi nila, hindi na dapat magsimba ang isang tao. Kahit saan, pwede na siyang magdasal. Eh habang dito, madalit sinabi ng Panginoon, merong siyang bahay ang Ama. Tapos ngayon, aalisin mo yung pagpunta-punta ng mga tao. Sino kang may kapangyarihan na hadlang sa kalooban ng Diyos? Dahil sa katalinuhan mo, sana maghunos dili ka. Amen. So dito nakita natin isang punto, gaya nga nasabi ni Kuya Bert, Kuya Ben, Kuya Dio. Ang isang punto ho dito ay yun hong yung templo na tunay na templo na dalanginan. Pero merong isang templo na yun ang ating sarili na pinamamahayanan ng Banal na Espiritu na hindi kinakailangan na naririto yung mga basura. Hindi kinakailangan magkaroon ng basura rito, linisin yan upang sa ganon maging kaya-aya sa Diyos ito. Itong templo. Yun ang spiritual, idol. Spiritual.